Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Unang Biyernes ng buwan ng Pebrero at tayo ngayon ay natitipon upang lasapin at tunay na tanggapin ang nag-uumapaw na awa, habag at pagpapatawad ng Diyos. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento tungkol kay Herodes na sinasabing natatakot kay Juan Bautista sapagkat pinapaniwalaan niya na si Juan ay isang taong matuwid at banal. Bilib si Herodes sa pangangaral ni Juan Bautista. Gustong-gusto niyang mapakinggan ang ipinapangaral ni Juan Bautista. Pero siya'y nababagabag sa mga ipinapangaral nito. Bakit? Sapagkat ang itinuturo ni Juan Bautista ay katotohanan at walang anumang pagkukunwari, pagpapanggap o pagdadagdag o pagbabawas sa kung ano ang itinuturo ni Juan Bautista. Para sa kanya, kung ano ang mensahe na pinasasabi ng Diyos, yon ang kanyang sinasabi, walang labis, walang kulang. Katotohanan ang mensahe ni Juan Bautista, paninindigan sa katotohanan ang kanyang isinasabuhay. Kaya dito, bilib na bilib si Herodes. Pero natatakot din si Herodes kay Juan Bautista sapagkat sa katotohanan na itinuturo nito, hindi kayang gawin ni Herodes ang kung ano ang hinihingi sa turo ni Juan Bautista. Sabi ng Ebanghelyo, madalas sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid, sapagkat malinaw, open secret, ang kinakasama ni Herodes ay asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. At malinaw na sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na pakisamahan mo ang asawa ng iyong kapatid. Malinaw na ika'y nakikiapid. Nangangalunya. Hindi mo tunay na asawa ang kinakasama mo. Totoo naman, di ba? Kapag hindi mo tunay na asawa ang kinakasama mo, ika'y nakikiapid, nangangalunya, at nakalagay iyan sa 10 utos ng Diyos. Huwag mong angkinin ang asawa ng iba. Natatakot si Herodes sa katotohanan ng turo at aral ni Juan Bautista, kaya siya'y nababagabag. Sa halimbawang ito ni Herodes, makakakita tayo ng isang halimbawa ng taong nakakaintindi, nakakapakinig sa kung ano ang tama, mabuti at dapat. Pero hindi naman niya ginagawa. Halimbawa ni Herodes na masasabi, alam niya ang tama, ang mabuti, alam niya ang masama at hindi dapat. Pero hindi niya ginagawa ang alam niyang mabuti at dapat. Bakit? Sapagkat mas mahalaga sa kanya ang kanyang
reputasyon bilang hari. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang posisyon, ang kanyang karangalan, ang kanyang katayuan. Mas mahalaga sa kanya ang kung ano ang mahigpit niyang pinanghahawakan, ang kanyang pagiging hari. Kaya bagamat alam niya ang totoo, ang mabuti at dapat, hindi niya ito ginagawa. Ayaw niyang maalis sa posisyon. Ayaw niyang mawalan ng karangalan. Ayaw niyang maalis sa pagiging hari. Kaya sa halip na gawin ang kung ano ang alam niyang mabuti at dapat, mas pinili niyang gawin ang kung ano ang masama at hindi dapat. Nagpatuloy siya sa kanyang masamang pamumuhay at dumating ang oras na inilagay siya ng Diyos sa isang sitwasyon na kinakailangan niyang mamili at manindigan. Sa kanyang birthday party, nagsayaw ang anak ni Herodias. Napakagaling, kaya nakapagbitaw ng salita ang hari. Humiling ka kahit ano, kahit kalahati ng aking kaharian, at ibibigay ko yon sa iyo. Ang salitang ito ng hari, narinig ng lahat ng tao. Kasubuan, kahihiyan kapag hindi tutuparin ng hari ang kanyang salita. Ano ang hihilingin ko? Tanong ng dalaga sa kanyang ina na si Herodias, na noon pa man nagkikimkim, nagtatanim ng galit kay Juan. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipapapatay kita. At ito ang pagkakataon na iniintay ni Herodias. Hingin mo sa iyong amang hari ang ulo ni Juan Bautista. At iyon ang sinabi ng dalaga sa kanyang amang hari. Ang gusto ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din ay ang ulo ni Juan Bautista nakalagay sa isang pinggan. Halos sumabog ang mundo ni Herodes. Kailangan niyang manindigan sa kanyang sinabi, kaya ipinag-utos niya agad-agad pugutan ng ulo si Juan Bautista mula sa bilangguan, ilagay ang ulo sa isang pinggan at dalhin sa kanya. At iyon ang nangyari, di ba? Ang propeta ng Diyos na nagsasalita ng katotohanan at nanindigan sa katotohanan, pinugutan ng ulo. Iisipin ba natin, sayang, kasi naman, pwede namang manahimik na lang, pwede namang magsawalang kibo na lang, ayan, patay. Ano ang kaisipan mayroon tayo? Kung tayo ay malalagay sa sitwasyon katulad ni Juan Bautista, magsasalita rin ba tayo ng totoo? At maninindigan din ba tayo sa katotohanan? O katulad ng ginagawa ng marami, mas pipiliin natin ang manahimik, magsawalang kibo. Huwag kang makialam. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, tumahimik ka.
ganyan ang marami sa atin. Kaya hilingin natin sa Diyos ang biyaya na katulad ni Juan Bautista, tayo rin ay magsalita at manindigan sa katotohanan. Kahit na ang maging kapalit ay ang ating sariling buhay. Pinugutan ng ulo si Juan Bautista at siya'y namatay. Pero para kay Jesus, si Juan Bautista ang pinakadakilang propeta na nabuhay sa mundo, sapagkat ipinakita niya ang kung ano ang ibig sabihin ng maging propeta ni Yahweh, ng magsalita ng totoo, ng manindigan sa katotohanan, at ng mamatay alang-alang sa katotohanan. Amen.